Sa isang madilim na gabi, nagtipon-tipon sa lumang bulwagan sina General Luna, iba pang mga general, ang presidente at tagapagsalita. Mabigat ang hangin, puno ng pagkabigo at kaba. Sawa ng maraming tao sa gulo, ngunit walang gustong magpatalo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw, at ang mga damdamin ay nagsisimula ng humantong sa mga pagtatalo. Mabilis na uminit ang diskusyon. Sigaw ni General Luna ang karapatan ng bayan. Ngunit tinapatan siya ng ibang general na mas gusto ang kapayapaan kaysa digmaan. Walang tigil ang paglaban namin para sa kapakanan ng Pilipinas. Hindi natin pwedeng kalimutan ang tunay na layunin natin. Pero Luna, ang mahalaga ay kapayapaan. Kahit na para sa negosyo at pera ang dahilan, dapat nating piliin ito. Mas pipiliin mo ang kapayapaan para sa negosyo at pera at hindi para sa inang bayan, kahit hindi umuwadlad ng ating bansa dahil sa mga katulad mo. Paumanhin, ngunit mas pipiliin ko ang patuloy na laban para sa bayan kaysa sa ang katahimikan na may kapalit. Kalayaan ang di mabilang na yaman ng bayan ng higit sa anumang salapi. Sumasang-ayon ako kay General Luna. Bayan natin ang nakasalalay dito. Walang magagawa ang kayamanan kung alipin tayo sa sarili nating bayan. Kailangan may magawa na tayo, Presidente. Kahit man magbuka tayong desperado at miserable para sa kalayaan. Hindi! Sumasang-ayon ako kay General Marco. May sarili tayong interes kaya't mas pipiliin ko ang negosyo at pera bilang aming kalayaan. At hindi ako papayag na masirang aking imahe dahil ginugusto niyong magmukha tayong desperado at mahina sa harap ng ating kalaban. Mga Ginoo, huwag nating hayaang lamunin tayo ng galit. Ang mga salitang binibitawan ninyo ay parang apoy na sumusunog sa pagkakaisa ng bayan. Kung patuloy tayong mag-aaway, sino pa ang matitira para lumaban? Sa gilid ng bulwagan, palihim na nagbubulungan ang mga sundalo. Pagod, gutom, at nagdududa kung hanggang kailan ang laban at kung bakit pa ito kailangang ipagpatuloy. Nakakapagod na. Araw-araw tayong lumalaban, pero parang wala namang patutunguhan. Oo nga, ang mga pinuno nag-aaway. Tayo ang nagdurusa. Hanggang kailan pa ba natin titiisin ang gutom at pagod? Kung sila mismo hindi magkasundo, paano pa natin makakamit ang kalayaan? Tumindi ang bangayan. Nagbanta si General Luna na aalis siya kung hindi siya papakinggan. Kung ganito rin lang, walang saysay ang pagtitipon na to. Kung ang mga pinuno natin mismo ay bulag sa dangal ng bayan, mas pipiliin kong lumaban ng mag-isa kaysa manahimik kasi sinungalingan. May ilang general na naghamon pa ng pagbawi sa kanya. Kung ayaw mong sumunod, Luna, umalis ka. Hindi ikaw ang magdidikta sa amin. Tama. Ang sobrang tapang mo ang nagdadala ng kaguluhan. Hindi mo lang matanggap na may ibang paraan para sa kapayapaan. Ang presidente ay malapit nang umalis. Lalong tumindi ang tensyon ng magsalita ang mga sundalo. Bulong-bulong ng kanilang mga saloobin. Pinanghihinaan ng loob na walang malinaw na kinabukasan. Kaunti na lang ay maging kalaban na natin ang ating sarili dahil sa pagtatalo. Nagkaroon ng sigawan, pagbanta at sagutan. Sa gitna ng kaguluhan, ang guro ay nagsimulang magturo sa mga Pilipino ng bagong pananaw at pagkakakilanlan na nakatago ang layunin ng kontrol, ngunit pagkadating ng mga Amerikano, nag-alok sila ng tulong at unti-unti pa ring nakontrol ang pamayanan. Napilitan ang mga lider na pansamantalang talikuran ang kanilang mga panig. Walang napagkasunduan at ang sakit ng mga salita ay tumama sa puso ng bawat isa. Ang bawat isa ay may marubdob na pangyayari, ngunit nananatiling nagdudusa sa dilim ng kanilang mga panaginip. Nag-uwian na ang mga pinuno nang hindi buo ang loob. Lumalim ang hidwaan, ngunit ang laban ni General Luna ay nananatiling buhay sa pagiging makabayan at paglaban para sa tunay na kalayaan. Ang kanilang pagkakadawit ay nagsisilbing paalala na ang laban para sa bayan ay mahirap, ngunit walang pagsubok
ang makakapigil sa tunay na paglaya.